Hey guys, welcome to another episode of Tandang Tagalog Toy Review. Episode number 128 na tayo. Uy, kamusta? Kamusta ang Halloween nyo? Ito ang post-Halloween special natin. At ang episode na to ay hatid sa inyo ng Topsy at iba pa ni Tito Ome D and family dyan sa Tumana. Hello sa family ni Tito Ome D, kay Ma'am Iya, at sa kanilang mga anak. Hello sa inyo din. At syempre, episode na to ay hatid din sa inyo ng Topsy at iba. Topsy na nga pala, sorry. Mikey's Burger House, Lamuan branch ni Tito Behe, Florencio and family. At syempre, hello sa mga pinsan ko dyan. Si Insan Juman, Insan Darlene, at si Chloe. Hello. Oy, Sweet Infusions by Sharon Labuya. Hello. Humble Oven by Anna. Sponsors natin. Hey, Tito Gary and family. Hieronymo family sa US. At sa mga kapatid ko dyan. Oy, episode natin ngayon, maiba-iba naman. McFarlane naman ang i-review natin. Yung long-awaited. Actually, I took my time on this one. Yes, English. Si Gold Label Multiverse Red Hood Unmasked. So nakakatawa talaga to. Kailan pa nagkaroon, alam ko to, Marksman to, pero hindi ko alam talaga. Marketing gimmick ni McFarlane talaga, binigyan siya ng mga swords. Ito naman figure na to ay hindi na bago sa inyo. So ayan, lumang kasi mga 1 year old, 2 years old na to. Isa sa mga sinaunang nilabas ni McFarlane. Ito yung mga panahon na ano na siya, yung hindi na yung drawing niya sa likod. Ano na siya, familiar na siya. So binili ko siya sa Shopee. Anong presyo? Panalong presyo, pak na pak. 50% off guys. Na yun, nagamitan ko yata ng voucher, hindi ko na maalala. Okay. So silyado pa siya. Baka i-post ko yung link kung saan ko siya nabili. Kamusta naman ang Halloween nyo guys? Ito natin siya. Actually, hindi na open secret. Lalo nga pala kay Tito Kat and sa best friend ko si Doc. Syempre kay Tito Jeff, Sir Ian, Sir Lion, Sir Virgil, Sir Mark, at Sir Irvin, yung mga kaibigan ko sa community, sa toy community. Hello sa inyo. Actually, binili ko siya kasi kasama siya sa story. Customize ko siya. Gold label. So, meron siyang maapoy na espada. Ito magagamit ko to. Tsaka itong crowbar. Unfortunately, ito ay nasa history ni Jason Todd. Hello syempre sa aking misis na napakabait. At sa aking mga anak. Sa apo ko na din pala si Nat. Hello. Okay siya. Maano siya. Bendable. Hindi siya matigas. Hindi siya yung tipong mababali mo. Okay naman. Standard crowbar. Pwede mo siyang gawing itim. Kulayan mo siya na itim. Pwede. Okay, that's one. Ito mixed feelings ako dito sa baka gamitin ko siya kay Damien. Props na King Arthur na sword. Pero maganda siya. Don't get me wrong. Would have been better kung inano na shading. Pero maganda yung style nung sword. Madaming possibilities siya. Lalo na sa mga customize. Pero parang natatamadan na ako sa parang okay, i-silver na lang natin tapos na. So ito, hindi ko naman trip nito. Sinulo nga pala siya sa mga kamag-anak natin na tropa dyan sa US. Ayun, dito bumawi kasi yung flame effects, hindi naman siya masyadong cheap tignan. So, may possibility siyang gawin. Maganda siyang prop. Yan. Pero yun yung tipong
pininturahan lang talaga na ito almost solid red-orange to eh. Okay. At ang ating yan. So meron siyang basic stand. Not stand. DC logo. Very familiar. Kaya magagawa tayo ng direct comparison mamaya. Walang problema. Lagi namang may ganun. Doon sa aking favorite na Red Hood. Okay, Jason Todd Unmasked. Baliktad eh. Dapat talaga yung masked version yung ano eh gold label at hindi yung maraming salamat sa seller na nabilang ko nito. Ano siya, super discounted na siya. Nakatulong talaga yung ano sa Shopee. Okay. Okay. Siyempre, ang pinaka-abangan. Lalo kay Sir Ray Mikua, cross-joke toys. Lalo sa inyo. Ngayon, gusto mo nagtatanong pala dati. Yung si Red Hood, doon ko nabili kay Sir Ray. Very legit seller. Ay, yung mga tao sa sa Geek Portal PH, lolo sa inyo. Oh, yan. O, comparison. Same height ba? Almost same height. Yan, almost same height. Texture nito, oo. Siyempre, yung ulo, obvious. Yung jacket, almost the same. Point out ko lang, syempre ito walang holster. Almost identical. Very much identical. So parang literal na mask version, saka ito yung holster nga lang ulo wise, madaming gumagawa nito na siya yung mukha ni Terry McGinnis na Batman, which is alright. Okay lang naman yung mukha. Okay, walang problema. Tingnan lang ganun. Actually, for customizing purposes, okay siya. Okay, sukatin natin siya. Since nakita nyo naman na almost magkapareho sila ni Masked Red Hood. Okay. 7 inches. Walang problema. 7 inches siya. Okay. May yuko. May tingala. Hanggang dun lang. 360. Pakyat. Ganun. Double. So, ikot. Walang problema. Ab crunch. Tingala. At ito, alam ko meron yun. Ayun. Meron. Taas. Retro na to. Ayan. So, perfect siya kung gusto niyo ng pang-customize na madami na naman gumagawa nun. Okay, so walang problema. And, ano pa? Yun. Figure-wise, para siya ng ibang alternate version lang talaga siya nung hooded na Red Hood. Okay. So, kayo, iba nakikita ko ito na lagyan ng white ito. Madaming customized possibilities ito. Alright guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagla-like, share, and subscribe sa ating walang kakwenta-kwentang YouTube channel. Share nyo naman sa mga tropa nyo. And, shoutout tayo. Hindi ko na talaga mag-gets kung bakit kailangan may mga patalim pa eh. Once again,
ito ang inyong homeboy squad. And maraming salamat. See you. Bye-bye.